McCartney has said that he's leaving the group. Rubbish. Well, if he leaves them, that's it. Do you think the Beatles can continue, just the three of them, without Paul McCartney? I don't know. It's possible. I think it's possible. Kung pag-uusapan lang ay pinakamalaki, pinaka-successful at pinaka-ma-impluwensyang banda sa kasaysayan ng musika sa buong mundo ay iisa lang ang sinasabing greatest band of all time na nakararami, ang bandang The Beatles. Katunayan mga idol, sa loob ng mahigit na 5 dekada na wala na ang bandang ito ay malimit pa rin silang naitatampok at napapag-usapan ng mga music magazines o mga websites. Maraming sobrang sikat na mga banda na sila ang naging impluwensya at maaaring naririnig mo pa rin hanggang sa kasalukuyan ang kanilang magaganda na awitin. Ngayong taon nga lang ng 2024 ay nagawa pa rin nilang manalo ng Grammy, pero sa dinami-dami ng mga music historians na kinarer na ang paghalungkay ng buong kasaysayan ng The Beatles, hanggang ngayon ay iba-iba pa rin ang itinuturong dahilan kapag naitatanong kung sino nga ba o ano nga ba ang dahilan ng naging breakup ng banda. May nagsasabing si Paul McCartney dahil ang paglabas ng album nito na sinundan ng interview noong 1970 ang itinuturong pinakaunang naging dahilan kung bakit nalaman ng mga fans na wala na ang banda. Pero mariin naman itong itinatanggi ni Paul McCartney at ang itinuturo nitong unang umalis ay si John Lennon. Maraming mga fans naman ang galit na galit at ipinagpipilitang si Yoko Ono ang dahilan ng pagkakaroon ng lamat ng samahan ng banda. May nagsasabing si Ringo Starr o si George Harrison. Pero alam nyo ba mga idol, ang totoo, bukod sa mga alitan sa pagitan ng ibang mga miyembro ay may sobrang dami na din talagang problema ng banda na sobrang hirap ng ayusin at malampasan. Kaya pag-usapan natin dito, sino at ano-ano nga ba ang dahilan o mga pangyayaring nakaapekto at nakasira sa napakasikat na bandang The Beatles. Talakayin natin lahat yan, pero bago ang lahat ay shoutout muna sa ating mga idol na sina Aji Garcia, Jesus Bautista Caparino, Ralph Sander Dado, LV Ibanez, Mr. Ayay, Joseph Ritotas at Rusty Nail. Maraming salamat mga idol. Mula noong taong 1963 ay nakamit na ng The Beatles ang sobra-sobrang kasikatan at tagumpay na halos pangarap lang ng libu-libong banda sa buong mundo mula noon hanggang sa kasalukuyan. Kung alam mo ang tinatawag na Beatlemania, ay siguradong alam mo o nasaksihan mo rin kung paano silang halos kabaliwan ng mga tao, lalong-lalo na nga ng mga kabataan na kababaihan. Milyon-milyong dolyar ang kinikita ng banda mula sa albums man, merchandise, tours, sponsor at iba pa. Pero syempre, kasabay din ng lahat ng yon ang pagiging sentro ng The Beatles sa iba't ibang kontrobersya, gulo at sari-saring mga problema. May iba silang tours na nalalagay na sa alanganin ang kanilang kaligtasan, lalo na nga mga idol noong sumiklab ang galit ng napakaraming tao sa kanila dahil sa naging pahayag ni John Lennon na mas sikat pa umano sila kaysa sa kay Jesucristo. Naging dahilan yon kaya nauwi sila mga idol sa pagtigil sa pagsasagawa ng mga tours noong 1966 at nag-focus na lang ang mga ito sa paggawa ng mga albums. Naging maayos naman ang epekto nito dahil nabuo at na-release nila ang Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band noong 1967 na itinuturing ng marami na nakapagpabago ng landscape ng musika at nabigyan sila noon ng status bilang mga countercultural icons. Pero kasamaang palad ay naganap na din noong taon na yon ng 1967 ang simula ng pagbagsak ng banda. Pumanaw noon ang kanilang manager na si Brian Epstein, ang taong humahawak ng lahat-lahat sa The Beatles, mula promotions, pagmamanage ng kinikita ng mga ito, at siya lang naman mga idol ang may kakayahan na humawak at kumontrol sa nagbabangga ang ego ng 4 na miyembro ng banda. Sa pagkawala ni Brian Epstein ay nagkaletse-letse na din ang mga desisyon, paghahandle ng mga finances ng banda at hindi makontrol na paggastos ng mga ito. Sa panahon pa naman yon mga idol na sobrang hina na ng kanilang kinikita kumpara sa dati dahil nawala nga sa kanila ang dati income nila sa mga live performance o tours, tapos sobrang bagsak pa ng pelikulang Magical Mystery Tour na inilabas nila bago matapos ang 1967. Dahil doon ay nagtatag ang banda ng Apple Corps Company para mag-manage ng kanilang business at finances. Nirekomenda ni Paul McCartney ang ama ng kanyang kasintahan pa lang noon na si Linda para maging bagong manager ng banda, pero tinutulan at mas pinili ni John Lennon, George Harrison at Ringo Starr
Starr ang manager ng Rolling Stone na si Allen Klein na itinuturing din na isang notorious music business accountant sa US. At dahil wala na ding pumapagitna sa apat, ay nasundan na din yun ang paglaki ng alitan ng mga ito. Lalo na at sa mga panahong yun mga idol ay nagkaroon na din ng matinding improvement si George Harrison bilang isang magaling na songwriter. Kaya kung noong una ay umiikot lang ang paglikha ng kanta ng The Beatles sa itinuturing na pinakamagaling sa kasaysayan na songwriting partnership ni John Lennon at Paul McCartney, sa panahong na-develop na ni George Harrison ang kanyang songwriting ability sa level na kaya niya nang sumabay sa dalawa, ay doon na pumasok mga idol ang problema at away sa desisyon kung kaninong kanta ang isasama sa album. At dahil doon ay nasundan nyo ng pansamantalang pag-alis ni Ringo Starr sa banda noong 1968 at 2 linggong hindi nagpakita dahil naramdaman nito na parang hindi siya kabilang sa banda. Lagi lang kasi itong tahimik tuwing nag-aaway ang tatlo. Pero ang totoo mga idol tulad ni George Harrison ay na-develop na din ni Ringo Starr noon ang pagiging mahusay na songwriter. Sa pagbalik nito ay natapos nila ang White Album, pero tulad ng dati halos mga kanta lang ni na John Lennon at Paul McCartney ang napabilang doon. Sa sama ng loob ay lumayo muna si George Harrison at nagtungo muna sa session band ng kaibigan nitong si Bob Dylan. Bumalik lang muli ito sa England para sa sunod nilang album ng The Beatles, pero napansin nito na isinasantabi na naman ng dalawa ang kanyang mga naisulat na kanta. Nagkaroon ang mga ito ng matinding argumento, kaya noong January 10, 1969 ay nagpasya nang umalis si George Harrison sa The Beatles. Kinausap naman ito mga idol ng kanyang mga kabanda para bumalik, pero sinabi ni George na babalik lang siya sa banda kung titigil ang mga ito sa planong pagbalik sa pagtutur at mananatili na lang sa paggawa ng mga albums. Sabay na sabay yun mga idol sa krisis na pinagdadaanan noong panahon na yon ni na John Lennon at Paul McCartney dahil ang Northern Songs Ltd na kumpanyang humahawak ng mga kantang nakapangalan sa kanilang dalawa ay biglang nag-for sale na tuluyan na silang nawala ng karapatan sa mga ito. Kalaunan nga mga idol ay napuntang lahat ito sa kamay ni Michael Jackson. Nabili nito ang mga kanta ng The Beatles na may kabuuan ng 251 mga kanta sa halagang $47.5 million noong August 10, 1985. So balik tayo sa kwento. Sa pagbalik ni George Harrison sa banda ay nagsimula ng makita na nagkaroon na ito at si Ringo Starr ng sapat na mga kanta sa kanilang mga albums. Bumida si Ringo Starr sa kanilang pang-10 album na Yellow Submarine na ipinangalan mismo sa kanyang kanta. Tapos sa pang-11 album na Abbey Road naman ay maririnig ang mga likhang kanta ni George Harrison tulad ng Something at Here Comes the Sun. Pero nasundan yon ng paglipad ni John Lennon papuntang Canada kasama ang kanyang kinakasamang si Yoko Ono at bandang kabilang din si Eric Clapton na nakilala sa tawag na Plastic Ono Band. Nakibahagi ang mga ito sa ginanap na Toronto Rock and Roll Festival na ang tinugtog ng mga ito ay ang mga bagong kanta na isinulat ni John Lennon. At yun na nga mga idol ang panahon na umalis na ng tuluyan si John Lennon sa bandang The Beatles noong September 20, 1969. Ganun pa man ay nakiusap naman ang kanilang manager na si Allen Klein na wag munang ipaalam sa publiko na sinang-ayunan naman ni John Lennon dahil planong buuin ng natitirang tatlo ang album na Let It Be. Pero habang binubuo nila ito ay palihim na din palang nagbubuo ng sariling album si Paul McCartney. At dahil nga literal namang wala na ang The Beatles noong panahon na yon ay nakiusap si Paul McCartney na unahin ng i-release ang kanyang solo album na noong una ay hindi naman sinang-ayunan ni na George Harrison at Ringo Starr. At kahit nga si John Lennon na wala naman sa banda na ay sumali sa pagtutol sa kagustuhang ito ni Paul McCartney. Nauwi na naman ito sa matinding argumento na sa huli ay napilitan din naman ang mga ito na pagbigyan si Paul na i-release ang debut solo album nito na may title na McCartney noong April 17, 1970 habang ang naging pinakahuli namang album ng The Beatles na may title na Let It Be ay na-release noong May 8, 1970. Hindi naman naiwasan na sobrang sumama ang loob ni Paul McCartney sa nangyaring pagtatalo at siguro nga ay sobrang tindi na rin ang frustration nito sa sitwasyong mayroon ang kanilang bandang The Beatles nung panahon na yon ay bigla itong nagset ng isang interview na noong una ay inakala ng marami na para ito sa pagpupromote ng kanyang album, pero sa halip ay ia-anunsyo lang pala nito ang kanyang pag-alis sa The Beatles. Sa ginawang ito ni Paul McCartney ay inakala talaga ng marami na siya ang unang umalis at sumira ng banda, pero sa halip na sa kanya magalit ang mga fans ay ibinunto ng mga ito kay Linda na asawa ni Paul McCartney
McCartney ang Where do sisi. you think Paul McCartney is living? Why? Don't really know why. The only person I can really blame or put anything on is Linda. All of us. All of us really. Is Linda Eastman. Who's Linda Eastman? Yes, that's it. Why would Paul's wife want him to leave the Beatles? Sa kabilang banda ay nasampal naman ang pride ni John Lennon dahil siya patuloy ang lumalabas na iniwanan. Kaya para makabawi ay nagpa-interview din ito sa Rolling Stone magazine at sinabi ang mga katagang, "You had to be a bastard to make it, and the Beatles were the biggest bastards on earth." Idinagdag pa nito na hindi niya mapapatawad ang mga dating kabanda dahil sa kung paano umano itrato ng mga ito si Yoko Ono. Hindi na pumatol pa si Paul McCartney dito, pero sa pagdaan pa ng mga panahon na nagkakaroon na rin ng haka-haka kung babalik pang muli ang The Beatles, ay mariin itong tinuldukan na hindi na umano mabubuo pa ang banda. Nasundan pa yon ng pagdidemanda ni Paul McCartney sa mga dating kabanda para makuha niya ang solong karapatan sa mga kantang siya naman ang lumikha dahil kumikita pa rin silang lahat sa mga ito na ayon dito ay nalalabag umano nito ang kanyang artistic at financial freedom na ipanalo nito ang kaso noong December 29, 1974 at sa pagkakataon na yon ay natuldukan na talaga ang anumang namamagitan sa kanilang apat at tanging sa musika na lang natin sila maririnig na magkakasama. Nagkaroon sila ng collaboration sa isa't isa paglipas ng ilang panahon pero naging maliit na bahagi na lang yon ng mayamang kasaysayan ng The Beatles. Speaking of Yoko Ono, ika nga mga idol kung uso na dati ang social media, sigurado magte-trending ang salitang "they broke up because Yoko sat on an amp." Mariin kasing ipinapatupad ng The Beatles nung panahon na yon na bawal talagang magdala o magsama ng babae habang may ginagawa sila sa studio, pero hindi ito ginalang ni John Lennon. Bagkus ay parang linta na nasa tabi lagi nito si Yoko Ono, maging sa recordings, pictorial at ilang isinagawa na music video. Matatandaan na nagkakilala ang dalawa noong 1966 na agad ay nakaramdam ang dalawa ng libog, ng pag-ibig pala sa isa't isa, na naging dahilan para iwanan ni John Lennon ang asawang si Cynthia at sobrang bata pa nitong anak noon na si Julian. At kahit itinuturing si Yoko Ono na isa ring artist sa sarili niyang paraan, siya talaga mga idol ang nakaranas na mabuli at nakatanggap ng mapapait na racist na mga opinyon ng mga fans ng The Beatles dahil dito nila isinisi ang pagkasira ng banda. Pero ayon kay Paul McCartney mga idol, sa halip umanong magalit ang mga fans kay Yoko, dapat magpasalamat pa umano ang mga ito dahil nabuo umano ang magandang mga kanta ni John Lennon tulad ng "Don't Let Me Down." Dahil kay Yoko Ono, wala umano itong ginawa para sirain at paghiwalayin ang banda. Bagkus ay si Yoko Ono pa umano ang dahilan kung bakit nagpatuloy pa si John Lennon na maging The Beatles sa mga huling panahon nito sa banda. Alam nyo kasi mga idol, ay lumaki talaga si John Lennon na halos walang suporta o kulang sa pag-aaruga at pagmamahal ng isang ama at ina. Ang mga kabanda niya lang ang pinakauna kay John Lennon na magkaroon ng relasyon sa iba na nagbibigay ng malaking suporta at pagtitiwala sa kanya. Pero sa panahong dumadaan na ang banda sa matinding stress at pressure, ay kay Yoko Ono lang ulit naramdaman ni John Lennon ang may nagmamahal, nagtitiwala at sumusuporta ng buong buo sa kanya, na tipong hindi na nga ito umaalis sa tabi ni John Lennon. Parang bata itong ayaw magpakita at ayaw nang maging bahagi ng banda kung wala si Yoko Ono sa kanyang tabi. Kaya tinanggap na ng ibang The Beatles nung panahon na yon na normal na sa kanilang buhay na andun lagi si Yoko Ono dahil kilala umano ni Paul McCartney si John Lennon ng higit sa kanino man, kaya alam niya ang importansya ni Yoko sa buhay nito. Mariin itong sinasabi na walang kinalaman si Yoko Ono sa breakup ng The Beatles.